Please be seated. Magandang hapon uli, mga kapatid. Nabusog na ba kayo lahat? Salamat sa Diyos. So the whole morning is catechism po. Because knowledge is... At pasensya na po kayo sa lugar natin dahil masikip. And then, mainit ang panahon. So, mag-anad lang ta kayo, basig mapurgatorio ta ba? No. Init mo po dito. No. So, we need to sacrifice. The more we sacrifice, the more we sanctify ourselves. Ulitin ko ha. The more we sacrifice, the more we sanctify ourselves and our family members. Amen. Ang ating idolo walang iba, si Kristo, nagsakripisyo siya para sa iyo, para sa ating lahat. Bigyan natin siya ng papuri sa pamagitan ng ating pagpalakpak sa Kanya. God is good all the time. So nakita ninyo at narinig ninyo ang banal na ebanghelyo ngayon. Si Kristo ay ginamot niya yung isang pipi. Isang, anong Tagalog na, bingi. No? Hirapan tayo sa kalisod nito. No? Nag-request mo yung mga Luzon na mag-Tagalog ko. Ay, no. So, yung mga yung pipi at bingi ay pinagaling ni Kristo. And then, si Kristo ay buhay na buhay until now. Kasama natin siya. Because one of His title is Emmanuel. God is with us. Nandito ating moderator sa debate namin ni Pastor Archie, si Brother Coritico. Very supportive sa mga evangelization natin. So, isa sa mga evangelization natin, market preaching at harapan sa mga tumuligsa sa mga doktrina natin simbahan. Dahil face-to-face talaga. Handa natin silang haharapin with a humble heart. With a heart of full of compassion, of full of mercy, and full of love. Amen? Hindi tayo magagalit sa kanila. Bakit? Kung galit tayo, paano natin makonverted yung mga taong iyan? Mismo tayo ay hindi pa na-converted. Totoo, hindi. Kung puno pa tayo ng galit, paano tayo maging magnet of love? Lagi tayong umaawit na bato balani sa gugma. Ano ba yung bato balani sa gugma? Magnet of love. Sige, pataas ng yung kamay. Bato balani sa gugma. Pero ang daming na kaalitan mo. Full of hatred ang ating puso. And yan ang dahilan bakit nagkasakit tayo. Dahil puno yung galit yung puso natin, puno galit yung isip natin, puno ng biases. May araw ka rin. Ngayon, araw mo. Sunod, sa'yo pa rin. There's no peace in your mind. There's no peace in your heart. And let us consecrate ourselves. Ngayong araw na ito, I will consecrate you. Your senses, I will consecrate you to God. Amen? May pumupunta dito from Cebu. Nagsimula yung nahirapan siya sa paglakad nung may kaalitan siya. Minumura niya yung tao. After that, nahirapan na siya sa paglakad. Pumupunta siya dito. Hirap siya pumasok dito. Sinamahan siya. May nag-assist sa kanya papasok dito sa office natin. Dahil hirap na hirap siya sa paglakad. At alam nyo, matapos siya mangumpisal dito, confessional box. Kasama pala natin si Father Martin Lampagos at si Father Il Untuhan ngayon.
Alam nyo, matapos siya makakumpisal, lahat ng karamdaman niya ay completely healed. Amen. Kailan ang huling pangungumpisal ninyo? First communion pa yun, Father? Or sa during kasal, Father? Matagal na. It should be a healthy and good confession. Powerful yung sacrament of confession. May bayad ba ang sacrament of confession? Wala. Libre. Amen? And when you receive the sacrament of confession, it is a purification. Not only purification, but it is forgiveness of all your sins. So lahat ng kasalanan natin, huwag mong taguan. Amen? At magkakanta ka na matapos mo mag-confess. Dahil gaan ang feeling mo eh. Ang gaan-gaan ng feeling. Ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Rejoice. There is joy in your heart. Authentic joy. Not superficial joy. Only Jesus can give you that. And where we can get that authentic joy? In His sacraments. Amen? Because sacraments are instituted by Christ. Amen? Hindi ako nagagalit, ha? No. Para magigising yung natutulog. O, kung matutulog naman kayo, no, huwag kayong humilik. Humilik ba yan? Hagok? Tama ba ako? Oh, may tama ka, Father. Father, may tama ka, no? So, huwag kayong humilik, ha? Baka madisturbo kayo sa katabi nyo na natutulog din. So, when you receive the sacrament of healing, confession, anointing of the sick, the body of Christ, ano ba ang makapangyarihan? Yung katawan ni Kristo, yung habak ninyo? Uy. Sino bang makapangyarihan? Ang katawan ni Kristo? O yung mga orasyon ninyo? Pero marami sa atin na may hawak na orasyon. False knowledge is very dangerous. Than ignorance. Ano? False knowledge is very dangerous than ignorance. Ngayong araw na ito, nakausap natin from Mindanao, isang leader sa isang grupo na sasapian ni Saint Raphael at Puong Nazareno. Nasa Tuninyo. Na in-interview ko siya kaninang umaga at mag-interview naman ako sa kanya mamayang gabi. Dahil sa pakikinig niya, yung mga kasamahan niya, na laging sumusubaybay sa ating punto por punto, ay mag-send sa kanya ng mga toko. Sabi niya, hala, yung video yung pinakita ni Father, katulad ko rin. Sinapian ni Saint John Evangelist, taga Camutis, Cebu. Ang papasok sa kanya, si Saint John Evangelist. Sabi ng nanay, yung asawa niya, Father, ang asawa ko ay instrumento. Bakit? Sinabi mo na instrumento siya. Sasapi sa kanya si Saint John Evangelist. Sino ngayon? No? Ano yun? Nag-react? Nag-react na? No. Hindi pa tayo nagsimula, may nag-react na. Bro, kunin nyo ito, bro. Saan yung mga kasama natin? Itago mo muna yan, no, doon sa deliverance room. Taga saan? Taga saan? Sambuanga. Ngayon lang kayo dumating? Sino ba yung kasama? Dalawa kayo? From Sambuanga? Anong kaso niya, sis? Bigla lang sisigaw? Ha? May ipa-interview? Bro Leo? Oh, may nag-react na.
Kahapon may nag-react 8. 8. Hindi ko alam kung ngayon ilan ang mag-react. Huwag kayong matakot. Dahil yung November ay puno ng takot. Natatakot ba kayo? Bakit hindi sumagot yung iba? And then, ipa-interview natin yan dahil may madre nga dito nag-react. Nagsuot pa ng habito niya. Dahil yung mga madre, yung madre na iyon, yung mga ninuno niya ay mga okultista. Mga anting-antingan. So, yan, makikita nyo. From Zamboanga kayo, kapatid? Zamboanga? Asya ra usa. Mag-isa lang siya, no? Nakaibigan mo. Sige, tay, dalhin niyo yan sa loob, tay. So, bakit ba siya umiyak? Oh, basta may halong chemical, no? Magre-react talaga, no? Hindi pa tayo nagsimula, di ba? Pero wag niyong videohan siya, ako lang ang videohan niyo. During magsimula na tayo, wag kayong mag-video, pero sa talk pwede lang, okay? Dahil hindi ba naman i-upload sila, no? Pakita. Hindi naman tayo ng followers dito. Hiningkaya tayo maging disipulo ni Kristo. Not followers, but disciples of Christ. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Or natatakot? Ha? Normal lang yon. Pero wag kayong magpa-overwhelm sa takot dahil they are already defeated by Christ. Amen? Hindi kapantay natin yung demonyo, mga kapatid. Bakit? He is already defeated by the King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Amen! God is good! All the time! Bigyan natin papuri ang Diyos. May bago ng sagot niyan. God is good. Grabe! Ulitin natin. God is good! Grabe! Tingnan nyo, grabe ang Diyos. Si BBO, sumasagot kahit bata, nakarelate. All the time! Siyempre. Ulitin natin. God is good! All the time! Oh, tingnan mo, bata, power. Yung mga wala nang power. Yung bata ay full of power. Amen? And then sa pagpunta ninyo dito sa office natin, ang ibibigay namin sa inyo ay hindi si Father Darwin, si Kristo talaga. Yung nahihirapan niya sa pagpunta sa simbahan, confession, anointing of the sick, si Father Martin anointing of the sick sa lahat ng mga may sakit ngayon. At kung dito ako mag-exercise sa loob, itong maliit na kwarto dito. Dito ako mag-exercise, magsimula na ako ngayong 2:00, no? And then, hindi ko kaya ako lahat. Kahapon, isa lang tao ang ine-exercise ko. Umabot ng 1 oras at mga 20 minutes. Ang daming demonyo pumapasok sa kanyang katawan. Maririnig ninyo mamaya, no? Huwag kayong sumilip dito, ha? No? May butas pa naman dito. Huwag kayong sumilip sa butas. Baka mag-transfer sa inyo. So, maririnig ninyo mamaya while I'm doing the exorcism. At yung i-recommend din sa mga case officer natin na yung mga sakit nila walang finding sa doktor. Okay? Nalilito yung doktor sa kanang. So, ako mag-deliverance nun. Okay? Pero yung natural ang sakit ninyo, may finding sa doktor, receive the sacrament po. And by receiving the sacraments, you receive the Lord of Lords. You receive Jesus who heals the deaf, who heals the different illnesses in the gospel.
Paano natin matanggap si Kristo ngayon? Sa kamay ng ating kaparian. Amen? All priests are healers. Naniniwala ba kayo niyan? Sabi ng pare, bakit isasali mo kami, Father? No? Ikaw lang. Dahil it is a great sacrifice when you sit down in the confessional box, listening a lot of sins. Mortal sins, serious sins, venial sins. Pagpasok sa pare doon, full of energy. Sa paglabas niya sa confessional box, lubat ng pare. Good morning, Father. Ang kaapoy. Ang sarap na matulog. At pasalamat tayo dahil nung una, ako lang magpakumpisal. Pero ngayon, may mga kaparian na tayo na na-inspire to give Jesus to you. Amen. Lalong-lalo na kapag dublihin ninyo ang pagsamba ninyo. The highlight, the peak, and the center of our Christian life is the Eucharist. The bread of life. Ang tinapay ng buhay. Hindi nyo yan matatagpuan sa buwangan. Uy, may Kristo din doon. Buhay na Kristo. Pero itong hinahawakan ng pare, this is my body, this is my blood, it is Jesus Christ. Alam nyo, when you go to confession, when you receive the anointing of the sick, you receive grace. Anong matanggap nyo? Pero iba ang sacrament of Eucharist. You never only receive grace, but the source of grace, Jesus Christ. Sana mapuno yung simbahan natin during Sunday. Ano ba yung mapuno? Diskuhan. Ano ba yung mapuno natin? Buwangan. So, every Sunday, mga kapatid, punuin natin ang simbahan. Hindi pare ang pinuntahan mo doon. Sinong pinuntahan natin sa simbahan? The bread of life. I am the bread of life. Ako ang tinapay sa buhay galing sa langit. Ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman. Wow. Hindi mo na pagpalit ang misa sa trabaho mo. Hindi mo na ipagpalit ang misa sa outing mo. Sa gathering ninyo, unahin na natin si Kristo. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Amen? So ngayon, mga kapatid na nandito, dagdagan nyo yung oras sa pagsimba. At hina-highlight na sa mga kasamaan ko yung cares. Ano ba yung kahulugan ng cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Kumusta na po kayo? Kumusta na yung relasyon natin sa Diyos? Kung matagal ka na nangungumpisal, lagi ka lang nangumunyon without confession, anong sabi ng mga demonyo? Pinarinig ko yon. From Cagayan de Oro, isang lalaki na puno ng occult practices yung buong angkan niya. Pag-exercise ko dito, sabi ng mga demonyo, Darwin, yung mga nangumyumyon, nga walang kumpisal, amin yon, Darwin. Sila po ay pinabayaan ng Diyos, sabi ng demonyo. So, kalimitan sa atin, ang daming nangumyumyon. Pero ilan lang ang nangungumpisal? Totoo, hindi. So ngayon mga kapatid, baguhin natin ang ating sarili. Ang makapagbago sa ating sarili, hindi ikaw. Ang grasya ng Diyos. Kaya nga, yung mga santo laging lumalapit sa sakramento. To increase the graces of God in their lives, in their spiritual lives. Natutuwa ba kayo ngayon?
Ngayong araw na ito, ibibigay namin, hindi si Father Darwin, si Kristo talaga ang matatanggap ninyo. Yung mga hindi na makasamba, ibibigay namin si Kristo sa inyo, ang katawan ni Kristo. Pero kaya pa ninyo magsamba, wag na kayong mag-expect na makareceive kayo ng communion. Kaya nyo na eh. Sa may sakit ngayon, dublihin ninyo ang pagsamba. Hindi si Father Darwin ang makahil sa inyo. Wala akong kapangyarihan. Kili-kili power lang ang akin. No? Si Kristo ang makapangyarihan. Kaya nga, pinopromote ko yung sacrament eh. Pupunta ako sa ibang lugar, Father, i-heal nyo kami. Sasabihin ko, go to the sacrament. Amen? All priests are healers. Not because of them. Because of the sacraments instituted by Jesus Christ. Bigyan natin ng papuri si Kristo. God is Emmanuel. God is with us. Kaya nga, ma-amaze tayo. Kung na-amaze kayo sa mga albularyo, may kapangyarihan sila. Saan galing yan? Ang sacrament ay galing kay Kristo. The more we will be amazed, even the priests, even the bishops. Kaya nga, sunod na linggo, ako ang ini-invite nila na maging retreat master. Tinawagan ako sa in-charge sa Diocese of Dipolog, Father, ikaw ang pinipili namin maging retreat master. Bakit ako? 8 years pa ako sa pagkapare ko, Father. Hanap kayo ng iba. Father, ikaw ang highly recommended sa mga kasamahan naming pare. Ay, bakit ako? Ground zero pa yung karanasan ko compared sa mga well-experienced na mga pare. At naalala ko si Prophet Jeremiah. Sabi niya, Lord, bakit ako? Ang bata ko pa. Magpili ka na lang ng iba ng mga propeta. Ang bata ko pa. Sabi naman ng Panginoon, huwag kang magsasabi na bata ka pa. Dahil ako ang hihipuin ko yung ikapon, ang imong baba sa Tagalog na. Hiipuin ko yung labi mo. Lagi no? Hipuin ko yung labi mo. At ako na ang magsasalita sa pamagitan ng bibig mo. Amen? And then, let us allow God to touch our lips to propagate His truth. Amen. So ngayon, ang dami mga pare nag-invite sa akin. Luzon, Visayas, at Mindanao. At sa London din. Doon ako galing eh. Doon ako na-destino sa London. London. And then mag-invite naman sa akin yung London. Sa UK, United Kingdom. Ay yung October to November. Kung walang conflict po, makapunta po tayo doon. Ang daming mga taga-subaybay ng mga Pinoy. And then, matapos sa London, sa Switzerland. Worldwide na pala ito, no? So, and then, this is a great moment to impart Jesus, to impart His teachings to all the people of God. Amen. Let us empower the world through the teachings of our Lord. Amen. And then, ngayon mga kapatid, yung leader ng mga kulto, na siya na ang nag-lead. Ang daming ginagather niya sa Mindanao ng mga followers niya. Batang-bata pa siya, pero sasapian na siya ni Saint Raphael. At sa pagsapi ni Saint Raphael, alam nyo, na-amaze ako sa storya niya. Dahil sabi niya, Father, I am convinced by the teachings of the church in listening the punto por punto. Kaya nga, bumibisita, nandito siya ngayon, nandun sa hotel. And then mamaya, mag-share siya mamayang gabi sa kanyang storya. At makikinig lang ako. Dahil yan ang storya niya eh. Alam nyo, nag-react siya
Dahil napabless siya, convinced na siya, umalis siya sa grupo niya, siya ang leader ha. Umalis siya, hindi siya founder, but one of the leaders of their religious community. They are very Catholic. They have their own chapel, and that's the reason why a lot of people will be deceived by them. Hindi lang si Saint Raphael, Archangel Raphael, ang papasok sa kanyang katawan. Pati na si Senior Santo Niño. Sino bang hindi ma-deceive niyan? Di ba? At ang nangyari, mga kapatid, dahil na-convince siya while listening sa ating programa, sabi niya, mag-uumpisal ako. Lahat ng mga 5 times nangungumpisal, akala ko 3 times, 5 times, lahat ng mga kasalanan niya. Dahil nagkasakit siya after leaving his group. Nagkasakit siya. So, ang ginagawa niya while listening to the program, he go to the priest. Because all priests are healers. Nangungumpisal siya sa lahat ng kasalanan niya. Always listening to our online program and online evangelization, Punto per Punto YouTube channel. Alam nyo, araw-araw, gabi-gabi, bago siya matulog, before going to sleep, he played the Krok Sakra Sitmi Hiloks, yung exorcism prayer, and yung litany of saints. While listening, grabe yung harassment niya. Sabi niya, Father, ini-exorcise mo ako sa panaginip. Dahil, Father, alam mo, parang totoo, Father, ini-exorcise mo ako. Yang yung sinusuot mo ngayon, yan talagang sinusuot mo sa panaginip ko. Alam mo, Father, nag-react ako sa panaginip ko. At sumusuka ako sa panaginip ko. At, Father, nag-react ako sa blessing sa sacramentals. Dahil pumupunta na ako sa pare. Nirenounce na buong pamilya nila, yung nanay niya ay sasapian din ni Santa Veronica. Yung buong pamilya nila ay nakuha sa bagong grupo. Akala nila ay sa Diyos ito. May may panyo siya na ikuruna niya dito. Ipurong, purong niya sa kanyang ulo dahil helmet of protection daw yon, para hindi siya sasapian ng mga masamang espiritu. Akala niya yung pumapasok sa kanya si San Rafael, pero demonyo na pala. At mag-drive out din sila sa mga demonyo sa mga bahay. Yan ang isi-share niya mamaya. Okay? And let us listen to his wonderful experience because we can learn a lot of things to the activity of the demoniac, of the demons. Amen? So, grabe na yung galit na galit yung demonyo sa akin. During exorcism, sabi ng mga demonyo, Darwin, papatayin ka namin. Sinasagot ko, kailan? Huwag kayong matakot. Dahil yung demonyo ay tatakutin tayo. Activate your faith, not your fear. 8 years na po ako. 7 years sa deliverance and 6 years sa exorcism. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Amen? God is Emmanuel. God is with us. Mga tatay na nandito, dalhin ninyo yung pamilya ninyo sa sakramento. And then your joy complete. Your protection is complete. Amen. Only Jesus can fill in our longings. Only Jesus is the can quench our thirst. Siya lang. Walang iba. Amen. Ngayon, I hope you will do deliverance to your house and then continue to do deliverance to your family circles.
Dahil yung deliverance pala ay hindi lang para sa possess, para din sa mga obsession and oppression. Hindi lahat mag-react ngayon. Ilan lang. Siguro 3 ngayon, 4. At kung may mag-react man sa supplementary prayer ngayong araw na ito, huwag niyong videohan ha. Huwag niyong videohan. Masisira yung cellphone ninyo. Dahil hindi na-seal yung cellphone ninyo. Yung mga documentary natin, sinisilyo natin yung mga camera nila para hindi masira. Okay? May patago na nag-video. No, bago pa yung cellphone niya. Patago siya nag-video sa isang taong nag-react. Matapos ang patago niya pag-video, nasira yung cellphone niya. Lumapit sa atin, Father, bago yung cellphone ko, hindi na maon. Bakit? Nag-video ako patago. Kaya pala nasira yung cellphone mo. So, bakit, Father? Sira ka eh. Sinabihan ka na kanina na huwag mag-video. Huwag kang mag-alala. Bumili ka na lang bago at balik ka na naman dito. At mag-video ka na naman uli. Dahil hindi ka nakinig sa instruction namin. Sisirain talaga as long as it is not sealed and consecrated ang cellphone mo. Amen? So ngayon, mag-bless tayo ng mga sacramentals ninyo, sa mga religious items ninyo. After